Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Nandito po tayo uli para ibigay sa inyo at pag-usapan natin yung mga huling kaganapan sa gera ng Israel at Iran. Alam ko na marami pa rin sa inyo ang gustong maging updated sa takbo ng gerang ito, so umpisahan na po natin. So, dahil sa sunod-sunod na pag-assassinate sa mga high-ranking officials ng Iranian regime, nagpaplano na po ngayon si Netanyahu na patayin na rin pati yung pinakamataas na pinuno ng Iran na si Supreme Leader Ali Ayatollah Khamenei. Ang sabi ni Netanyahu, pag namatay daw itong si Khamenei, tapos na rin ang gera. Kasi regime change na kasunod nun eh. Pero may problema kasi mga kababayan. Ayaw pong pumayag ni Donald Trump. Yes, si Trump mismo ang nagsabi na huwag ituloy yung assassination plot kay Khamenei. Benjamin Netanyahu, the Israeli Prime Minister, was planning an assassination of the Supreme Leader of Iran, Ayatollah Ali Khamenei, and that President Trump intervened and blocked it and said, "You will not do this." Ang sabi daw ng isang official sa White House na hindi na pinangalanan kung sino, no? Ipinababatid namin sa mga Israeli na tutol si Pangulong Trump doon. Wala namang napatay na Amerikanong sundalo ang mga Iranian at ang usapin tungkol sa pagpatay sa mga lider ng politika ay hindi dapat isinasama sa talakayan. So ano ibig sabihin nito mga kababayan? Bakit ayaw pumayag ni Trump na matepok itong matandang ito? Kasi kung tutuusin, ito ang gumagawa ng mga desisyon sa Iran. At kaya may problema ang Israel sa Iran ay dahil sa mga lider na katulad nito. Well, ang rason na sinabi dito ang sabi para daw maiwasan yung mas malalaking gulo. Naniniwala kasi si Trump na kapag namatay si Khamenei, mas malaking gulo ang mangyayari. Pero ang sabi naman nito ni Netanyahu, hindi naman daw lalala ang gulo pag namatay yan. Hihinto pa nga daw ang gera pag nawala siya. Sinabi ng mga US officials sa amin na tinanggihan daw ng Pangulo ang plano o pagkakataon na inoffer ninyo na itumba ang Supreme Leader ng Iran. Naiintindihan mo ba yung pinangangambahan niya? Ang pagkaintindi ko kasi nag-aalala siya na baka lalo pang lumala at kumalat ang kaguluhan kung itutuloy ninyo yan. Hindi lalala ang gulo, tatapusin pa nga nito ang gulo. Halos kalahating siglo na tayong nagkakagulo na pinalalala pa ng rehimeng ito, na tinatakot pa ang buong Middle East. Binomba pa nila ang mga oil field sa Aramco sa Saudi Arabia, at nagpapakalat ng terorismo, paninira, at pag-aaklas kung saan-saan. Iyan ang tinatawag na forever war, ang digmaan na walang katapusan, at iyan ang gusto ng Iran. So yan ang problema ng Israel mga kababayan. Ayaw ni Trump na ipatumba yung matandang leader ng Iran. Pero kasi at some point, meron din namang tama si Trump eh. Kasi isipin ninyo, totoo din naman kasi, kapag nawala si Khamenei, ang papalit lang din sa kanya katulad niya eh. Matandang religious leader na magiging bagong supreme leader nila, 'di ba? At papaano halimbawa kung mas masahol pa kay Khamenei yung pumalit? Kasi hindi ka pwedeng maging supreme leader sa Iran kung hindi mo itutuloy yung ipinaglalaban ng sinundan mong supreme leader. At ang paniniwala ng mga supreme leader, ang Amerika ay satanas, ang Israel ay maliit na satanas. Hindi ka pwedeng maging supreme leader sa Iran kung hindi ka hardliner. Ano ibig sabihin ng hardliner? Kung hindi matigas ang paninindigan mo doon sa tradisyonal na paniniwala ninyo. So paano kung yung pumalit kay Khamenei is mas malala pa sa kanya? O kaya kung hindi naman, baka magkaroon ng revolusyon sa Iran at paghati-hatian lang ng mga rebelding grupo yung bansang yan, tulad ng nangyari sa Libya, no? Na bandang huli, ang US lang din ang mamumroblema, sila lang din ang sasalo. Kaya at some point may katwiran din si Donald Trump eh. So dito makikita natin mga kababayan kung bakit hanggang ngayon na ipapatay na lahat ni Netanyahu, lahat ng gusto niyang ipapatay. Pero hindi niya magawang ipaligpit si Khamenei. Kasi nga pinipigilan siya ni Donald Trump. Or pwede rin naman nating sabihin na pinipigilan siya ng mga presidente o ng mga nagiging presidente sa US for some reasons na hindi natin alam, di ba? Kasi pwede naman niyang iligpit si Khamenei kahit sa panahon ni Biden, tama? Kaya sa akin alam nyo, napakalaking question ito eh. Bakit pinipigilan siyang iligpit si Khamenei? Yung sinasabi ni Trump na rason na magkakagulo, I think mababaw na dahilan kasi yun eh.
Maliban na lang kung talagang concerned si Trump sa mga nangyayari sa Iran, ano? At ang katunayan na hindi magalaw ng Israelian si Khamenei, may isang report na lumabas sa pahayagan ng Iran International. Ang sabi dito, pwede daw sanang patayin ng Israel si Khamenei noon pang Huwebes o Biyernes, nung nag-umpisa yung pag-atake ng Israel sa Iran. Pwede na sana siyang iligpit nung mga panahon na yon, pero hindi daw ginawa ng Israel eh. At ang sabi dito sa balita, ang dahilan daw ay binibigyan pa nila ng pagkakataon itong 86 years old na taong ito o na leader na ito na buwagin yung kanilang nuclear project at ihinto yung uranium enrichment. So kumbaga binibigyan siya ng pangalawang pagkakataon. Total matanda na siya, dapat mag-isip-isip na siya, no? At noong araw daw na yon, nung Huwebes na umatake ang Israel, dinala daw si Khamenei sa isang underground bunker sa bayan ng Lavizan sa northeast ng Tehran, kung saan doon din daw sa bunker na yon nagtago yung kanyang pamilya. So ibig sabihin, nasa Israel na pala lahat ng intelligence na kailangan nila about Khamenei. Ultimo yung lokasyon ng kanyang bunker na tinataguan natukoy nila, di ba? So dito, posible talaga na may pumipigil kay Netanyahu na iligpit itong matandang ito na hindi niya kayang suwayin. Pero syempre, alam nyo naman sa politika, di ba? Mabilis lang magbago ang mga desisyon ng mga tao eh. Malay natin kung isang araw mabalitaan na lang natin na pinatay na rin si Khamenei. Kasi kung iisipin ninyo mga kababayan, wala namang malaking makukuha ang US sa gobyerno ni Khamenei eh. Ano bang mapapala ng US sa buhay ng matandang ito? It's a matter of time siguro. It's a matter of time, mawawala din ang dapat mawala. Sabi nga ni Netanyahu, gagawin namin kung anong dapat namin gawin. Yun nga lang, hindi niya na pinaliwanag kung ano yung ibig sabihin niya doon. So are you going to target the Supreme Leader? Look, we're doing what we need to do. I'm not going to get into the details. At kung akala ninyo na si Khamenei lang ang may banta sa kanyang buhay, posible din po na may banta sa buhay ni Netanyahu. Sa katunayan, may balita na lumabas kahapon na binomba daw ang mismong bahay ni Netanyahu sa Caesarea. Pero so far mga kababayan, wala namang opisyal na pahayag pa sa Israel kung gaano kalaki ang pinsalang nagawa nito sa bahay ng punong ministro. Pero mabalik tayo dito kay Khamenei, ano? May balita na noong isang araw daw, nag-usap si Trump at si Russian President Vladimir Putin sa telepono. I think that's June 15. Nag-usap itong dalawang leader na ito. At ang sabi sa balita, tumawag daw si Putin kay Trump sa request mismo ng Iran. Siguro medyo kabado na rin talaga tong Iran no? Nagwawala na kasi si Netanyahu galit na galit, ayaw paawat. So siguro humingi ng pabor ang bansang Iran sa bansang Russia na baka naman pwede mong kausapin si Trump. So syempre magkaibigan ng Russia at ang Iran. Tumawag ngayon si Putin kay Trump. At pinag-usapan daw nila yung gulo na nangyayari dyan sa Middle East. At alam nyo kung anong sinabi ni Trump kay Putin, mga kababayan. Medyo mahaba-haba kasi yung usapan nila I think nasa 50 minutes, sabi dun sa balita, nasa 50 minutes yung kanilang naging usapan. At wala tayong masyadong alam dun dahil limitado lang din yung isinuplay ng mga balita. Pero ang sabi daw dun sa usapan, sinabi daw ni Trump kay Putin na wala daw siyang balak na pigilan ang Israel sa gusto nitong mangyari. Yan ang sabi sa balita. Walang balak si Donald Trump na pigilan ang Israel sa gusto nitong mangyari. Ang sabi dito, following the conversation in which Trump likely made it clear that he would not restrain Israel. Tapos, pagkatapos daw mag-usap dito ni Trump at ni Putin, tumawag daw si Putin kay Khamenei. At ang sabi ni Putin dun sa matandang leader ng Iran, sabi ni Putin, makipag-ayos ka na. Delikado na ang gobyerno mo. At ang sabi pa sa mga balita, iniutos na din daw ni Putin ang pag-evacuate ng Russian embassy sa Iran. At inilikas na rin daw sa Iran or sa Tehran yung mga Russian citizen papuntang Azerbaijan. So dito makikita nyo, mukhang delikado na nga itong gobyerno ng Iran Mismong ang Russia ang nagsabi. Hindi lang natin alam kung totoo o baka tinatakot lang ni Putin yung matanda para mapilitan silang bumalik sa negosasyon. Pero kung totoo man itong sinasabi ni Putin na hindi pagbabawalan ni Trump ang Israel kahit anong gawin nito, at sinabihan pa niya ang Iran na delikado na kayo,
It means na wala talagang balak si Putin na tulungan ang Iran. Ang gusto ng Russia is de-escalation. So papaano natin masasabi na tutulong siya sa gera, di ba? Escalation yon pag tumulong siya, hindi de-escalation. At ang katunayan na wala na talagang gustong tumulong sa Iran, kahit mga kapwa nila Arabo ayaw na tumulong, ang sabi ng ambasador ng Israel sa United Nations, tuwang-tuwa daw yung mga bansang Arabo na nakikita nila yung mga jet fighter ng Israel na nagpaparoot pa rito sa Iran. Are you confident, though, that you're doing enough to make sure that Iran is isolated, especially with the rest of the Middle East, that Iran is here and they're here alone? Well, I speak with many friends from the Gulf area. They will not say it publicly, but they are very happy to see Okay. what we are doing now. They feel safer when they see our aircraft flying over Tehran and targeting those military bases. So ayan no, 'di ba? Yung sinasabi ng ambassador ng Israel sa UN, wala nang kakampi ang Iran. Kahit daw yung mga kapwa Muslim nila sa Arabia, ayaw silang tulungan. At ang isa pang katunayan niyan is yung ginawa ng Jordan. Isang Iranian drone na papunta sana sa Israel ang winasak ng air defense ng Jordan. So ano ibig sabihin nito, 'di ba? Well, ang sabi ng Jordan, ginawa daw nila yon dahil baka daw magkamali ng bagsak yung drone at tumama sa teritoryo nila. Kumbaga nag-iingat lang daw ang Jordan. Yun ang sabi nila. Kaya may mga Muslim na galit ngayon sa Jordan eh. Ang tawag nila sa hari ng Jordan, Zionist King of Jordan. So kaya itong foreign minister ng Iran nanawagan ngayon sa sangkamusliman sa Middle East na ang sabi magkaisa ang mga Muslim laban sa Israel. At meron naman daw tumugon. Halimbawa yung bansang Pakistan. Ang sabi sa mga balita, nangako daw ang Pakistan na bobombahin ng nuclear bomb ang Israel kapag nagbagsak daw ang Israel ng nuclear bomb sa Tehran. Ito, panoorin ninyo. Ano ang nangyari nitong mga araw na ito? Lahat ng mga bansang Arabo ay tumawag at nagsabi na sinusuportahan nila kami. Ang Pakistan ay nagsabing kung gagamit ng nuclear bomb ang Israel, bobombahin din namin ng nuclear bomb ang Israel. Ang damdaming panrelihiyon ng mga Muslim sa rehiyon ay sobrang tumitindi. Habang mas matapang tayong kumilos, habang mas sumusuporta ang ating mamamayan sa mga sandatahang lakas, makakaraos tayo sa panahong ito. Sa kabila nito ay may isang karagatan ng politika, militar, at pang-ekonomiyang pag-unlad, inshallah, na naghihintay sa ating bayan. Ayan narinig nyo. Ang sabi ng Pakistan, bobombahin daw nila ng nuclear ang Israel kapag naghulog ng nuclear bomb ang Israel sa Tehran. Yan ang sabi ng isang mataas na opisyal sa Iran. Pero dininay yan ng Pakistan, alam nyo ba? Dininay yan. Nagkaroon ng diskusyon sa parlamento ng Pakistan dahil dyan sa video na yan. Eto, pakinggan ninyo. Inuulit nila yung sinabi ng mga general, na sinabi daw ng Pakistan na kung ang Israel ay magsasagawa ng nuclear attack laban sa kanila, gaganti din daw tayo ng nuclear attack sa Israel. Napaka-irresponsible at napaka-sinungaling na balita nito. At habang ito'y kumakalat sa social media, kanina ko lang nalaman na pinatulan na din ito ng Daily Mail sa England. Gusto ko lang linawin ito dahil nabanggit ito ng aking kasama. Bilang bahagi ng parlamento, gusto kong sabihin sa inyo ang mga updates. Wala kaming inilabas na opisyal na pahayag tulad ng sinasabi sa balita. Pwedeng palabas lamang ito at peke. At bibigyan ko kayo ng halimbawa. Kagabi isang video clip na umano'y galing kay President Trump ang kumakalat. Pero nang pinasuri namin sa tatlong magkaibang paraan, nalaman naming ito ay AI generated. Ibig sabihin, peke yan. Ayan fake news daw yan, sabi nila. Pero ang tanong kasi dito mga kababayan, kung fake news yan, bakit naman ilalabas ng Iran yung ganyang balita? Diba? Sa national TV pa ng Iran yan inilabas. Anyway, hayaan na natin yung balitang yan, diba? Although, ang totoo talaga, isa ang Pakistan sa mga kumukundi na sa ginawa ng mga taga-Israel. Pakistan strongly condemns unjustified and illegitimate aggression by Israel against the Islamic Republic of Iran. Pakistan stands in resolute solidarity with the brotherly people of Iran. We offer our sympathies and condolences on the loss of life and damages due to these heinous attacks. The Israeli military strikes violate the sovereignty and territorial integrity of Iran
and clearly contravene the UN Charter and fundamental principles of international law. We unequivocally denounce these blatant provocations, which constitute a grave danger and a serious threat to the peace, security, and stability of the entire region and beyond, with serious implications. Iran has the right to self-defense under Article 51 of the UN Charter. So kahapon, June 16, nag-issue po ang pamahalaan ng Israel sa mga nakatira dyan sa Tehran na i-evacuate na nila yung lungsod na yan. Kasi galit na galit po ang Israel. Naggalit na galit si Netanyahu dahil sa pambobombang ginawa ng Iran nung isang araw na pumatay daw po ng 8 sibilyan. At dinalaw pa nga ni Netanyahu yung lugar na yun at nakita niya yung lawak ng pinsala. O pakinggan ninyo si Prime Minister Netanyahu. Magbabayad sila ng mahal dahil sa pagpatay nila sa mga bata, kababaihan, at mga inosenteng sibilyan. Buburahin namin ang lahat ng aming mga tatargetin at aalisin namin ang mga banta sa amin, ang nuclear at ang libu-libong ganitong klase ng mga missiles. Hindi ito pwede. Mananalo tayo rito. So in response to that statement, naglabas kahapon o nag-issue kahapon ng forced evacuation ang Israeli army sa mga nakatira sa Tehran dahil posible daw na bombahin nila yung buong lungsod. Ang sabi ng IDF, Naglabas kami ng babala sa wikang Farsi para sa mga taga-Tehran na lumikas na. Ang mga Israeli ay hindi nakakatanggap ng ganitong babala kapag lumilikas din sila. Kaya hindi nila kami kapareho. actually konektado din ito dun sa post ni Israeli Defense Minister Israel Katz sa social media. Ang sabi ni Defense Minister ng Israel, Nais kong linawin ng dati ng malinaw, wala kaming intensyong saktan ang mga residente ng Tehran katulad ng ginagawa ng kriminal na diktador laban sa mga mamamayan ng Israel. Pero mapipilitang magbayad ang mga taga-Tehran ng halaga ng diktadura, at iwan na ang kanilang mga bahay na nasa mga lugar na kinalalagyan ng mga regime targets at security infrastructure sa Tehran na kailangan naming atakihin. Patuloy naming ipagtatanggol ang mga taga-Israel. So kung ipapatupad ito, apektado dito ang nasa 9 milyong mamamayan ng Tehran, di ba? Saan pupunta yung mga yon? Kasi mukhang seryoso ang Israel na bobombahin ang buong city. Actually, inumpisahan na nga ng Israel yung pag-target sa mga civilian infrastructure dyan. Tingnan nyo ha, nagsimula ang Israel sa pagbomba sa mga nuclear facilities. Kalangan ng mundo hanggang dun lang ang sisirain ng Israel Tapos sumunod mga military bases na, mga bahay ng mga general. Tapos sumunod mga oil and gas station na. Sumunod mga government offices na. Tapos lately, ang sabi sa balita, winasak nila yung isang TV station, mga police headquarters at 3 malalaking ospital dyan sa Tehran. So mukhang desidido talagang Israel na wasakin ng Iran, especially itong kanilang capital city. At binanggit ko kanina yung TV station, alam nyo ba? Viral ngayon yan, yung pambobomba ng Israel sa isang TV station dyan sa Iran. Napanood nyo ba yun? Panoorin nga natin. صدای متجاوز به خاک وطن، صدای متجاوز به صدای حق و حقیقت است. آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلود استدیو Nakita nyo, halos yan ang headline ng maraming news network ngayon. At kung titingnan ninyo yung pinsala sa istasyon na yan, sunog yung buong building na yan mga kababayan. Ako si Eunice Shadlu, IEB News Defense Editor. Sa mahabang panahon, ipinakita namin sa inyo ang lakas ng Iran at ang buong pagkatalo ng mga Zionista sa Operation True Promise. Ito na ang IRB Headquarters, ang Media Command Center ng Iran, na nagpapalabas ng kapangyarihan ng Iran at pagkatalo ng mga Zionist ang kriminal ng mga bata. Hindi ko alam kung ilan sa mga kasama ko ang nasa loob. Nasa first floor ako ng bombahin yan. Hindi ko alam kung ilan sa mga kasama ko ang nagpakabayani. Hindi ko alam kung ilan ang sugatan. Sinabihan kami na umalis pero nanatili kaming lahat para ipakita ang lakas ng Iran sa mundo na ayaw ng mga Zionista. Kaya tina-target nila kami. Akala nila pag winasak ang IRB tapos na. Yan na, nakita nyo na ang resulta?
وایسن تا تصویر اقتدار ایران رو به جهان نشون بدن. چیزی که رژیم صهیونیستی نمیخواد. این ثمره نخواستنش. فکر کرده سازمان صدا و سیما رو بزنه چی میشه؟ بدترش رو میبینید. Ngayon, inalam natin kung anong nangyari dito sa reporter na babaeng ito, no? At buti naman buhay pa siya. Pagkatapos kasi nitong broadcast niyang ito, pumasok daw siya sa ibang program at doon niya ikinuwento na nakita niya yung mga bangkay ng iba pang mga reporter. At alam nyo ba mga kababayan na itong babaeng ito na newscaster, ito po'y sikat na sikat ngayon sa buong Iran bilang bayani. In fact, nasa malalaking billboard na daw yung mukha niya sa Tehran eh. At gusto nyong makita kung anong nangyari dun sa TV station? Ito na yun ngayon. So maliban dito, ang sabi, sinira din daw ng Israel yung 3 malalaking ospital sa Tehran at mga police station. At alam ni Pangulong Donald Trump na hindi mangingimi ang Israel na ituloy-tuloy ito hanggat hindi pumipirma ang Iran sa gusto nilang mangyari. Again, ang gusto ng Amerika, itigil ng Iran ang lahat ng mga nuclear project sa kanilang bansa. Kaya nga kahit si Trump, yan din ang sinasabi sa mga nasa Tehran eh. Evacuate the city, sabi niya. Dapat kasi ay pinirmahan na ng Iran ang kasunduang sinabi kong pirmahan nila. Nakakalungkot, sayang lang ang mga buhay ng mga tao. Sa simpleng salita na hindi pwedeng magkaroon ng nuclear weapon ang Iran. Paulit-ulit ko nang sinasabi yan. Dapat umalis na agad sila sa Tehran. At nung mabalitaan ito ng mga Iranian na may ganyang sinabi si Donald Trump, aba, nagpanik ang buong Tehran eh. Mas nagpanik sila dito sa sinabi ni Trump eh, kaysa dun sa evacuation na inutos ng Israel. Ang sabi sa balita, nagdagsaan daw ang mga tao palabas ng Iran. They immediately look for some path or for some ways where they can escape from the city. Pero anong sagot ng gobyerno ng Iran? Aba, hindi sila nagpatalo. Naglabas din sila ng order sa mga taga-Israel, especially sa mga taga-Tel Aviv, na i-evacuate din nila yung lugar dahil magsasagawa daw sila ng malaking missile barrage sa gabing yon. Ito sabi sa balita, Iran's Revolutionary Guards call on Tel Aviv residents to evacuate. So parang nang aasar lang, di ba? Sinabihan silang mag-evacuate, sila din nagsabi na mag-evacuate yung mga nasa Israel. So ngayon tignan naman natin yung mga strategic locations na sinira ng Israel sa bansang Iran dated June 16. Ito po yung isang base ng missile sa Big Hane. Sa Iran po ito. Kung ikukumpara sa mga naunang litrato, malinaw na makikita sa satellite image na to yung pinsala dun sa bubong. And then ang Isfahan na isa sa mga pangunahing nuclear facility ng Iran, kumpirmado daw po na 4 na mahahalagang gusali ng facility na yan ang nawasak. Kabilang na yung mismong gusali kung saan ginagawa ang uranium conversion. Diyan sa mga satellite image na yan, malinaw po yung damage sa mga lugar na ito. So yan yung ginawa ng Israel sa Iran kahapon, dated 16 ng June. Kumusta naman ang Iran? Actually, marami na pong residente doon ang gusto na pong umalis sa kanilang city. Lalo na nung mabalitaan nila na nanawagan si Donald Trump ng evacuation. Nagpanik lalo ang mga tao doon, particularly yung mga nasa malalapit sa mga military facilities. Pero para sa iba, imposible kasi na makatakas ka dahil napakatindi ng traffic ngayon na gera. Matinding traffic ngayon sa mga kalye sa Iran eh. Imposible kang makatakas eh. Ito talagang isa sa mga problema ng tao pag may gera, yung traffic. Wala ka talagang choice kundi ang magtago sa ilalim ng lupa o kung saan mang ligtas na lugar. Dahil hindi ka rin naman makakalabas sa city mo kapag inatake yan eh. Batay sa mga report na napanood namin mayroon daw ilang mga residente na nagtangkang makatakas sa Tehran pero sumuko dahil sa bigat daw po ng traffic. Kung makatakas ka man, ang tanong, maa-accommodate ka pa kaya ng susunod na bayan sa dami ng mga taong pumapasok sa kanila? Yan yung mga karaniwang problema pag may gera eh, kung saan ka i-accommodate eh. Hindi ka na, mahirap na nga tumakas doon sa city mo. Pag nakatakas ka pa, hindi mo alam kung paano ka i-accommodate or kung i-accommodate ka doon sa next city.
Pero may mga balita tayo na yun daw mga Iranians na nakalabas na sa kanilang bansa nagpunta daw sa bansang Turkey. Kasi kung titingnan ninyo sa mapa, magkadikit lang ang Turkey at ang Iran So tumawid sila sa border para makarating sa Turkey. Meron namang iba na tumawid sa Azerbaijan. Nandito kami para sa kaligtasan namin. Binobomba nila kami. Maliliit pa ang anak ng mga anak ko. Meron akong mga apo. Nakatira sila sa Tehran. Hinihintay ko sila para makapasok kami sa Turkey ng sabay-sabay. Sa ngalan ng orchestra, gusto kong magpasalamat sa lahat, ganon din sa mga Azerbaijan na nirerespeto kami at inalok kami ng magandang serbisyo. Tinanggap nila ang concert namin sa napakahirap na panahong ito. Pero ang problema kasi ngayon sa Iran, hindi lang yung kabisera ang binobomba ng mga Israeli Halos lahat ng sulok ng bansa nila binobomba ng Israel. Tulad ng halimbawa ng ospital na ipinakita natin kanina. Yung ospital na yon ay nasa bayan ng Kermanshah. Israel din daw ang may kagagawa ng pagkawasak nitong ospital na to Ganun talaga ang gera, di ba? Walang pinipiling lugar lalo pag masyado nang mainit yung tensyon. Sa ayaw at sa gusto, may sibilyan at sibilyang madadamay o magsasuffer. So itong mga ospital na to, tinamaan, damay din talaga sila. At kahit daw po yung city of Mashhad dyan sa Iran, hindi nakaligtas sa Israel. Ang totoo yung Mashhad, yan na po yung pinakamalayong city na tinarget ng Israel. At ang sabi pa ng mga local authorities doon, hindi lang daw mga jet fighter ang umaatake sa kanila. Meron din daw mga tropang Israeli sa ground. Ang pinakamatitinding pag-atake ng kaaway ay ginagawa ng kanilang mga espiya dito sa bayan. So, base sa report, ito daw mga spy ng Israel na nasa loob mismo ng Iran. Gumagawa daw sila ng mga drone bomb at isinasakay sa mga pick-up truck at doon daw po pinapalipad sa gitna ng bayan para kumalat sa iba't ibang lugar dun sa target nila. Kumbaga, inside job covert operation At ang sabi, yung ganitong mga pag-atake ang talagang nakakatakot. At ito pang nakakalungkot mga kababayan. Ang sabi ng mga Iranians, wala daw sirenang pinapatunog kapag may missile attack na nagaganap. At wala din daw mga bomb shelter sa bansa para pagtaguan ng mga ganitong sakuna. O di ba matindi? Inubos lahat ng pera sa mga armas tapos wala palang proteksyon yung mga tao. Biruin nyo, walang bomb shelter. Ang daming yung kaaway, ang daming gustong girahin kayo, pero wala ka man lang bomb shelter para sa mga tao. Ano, tiwala ka ba na walang babagsak na bomba sa inyo? Ganun ba yun? Kaya anong nangyayari sa mga tao sa Iran? Naiipit tuloy sila sa gitna ng gera na hindi naman nila ginusto. At dito sa pinakahuling pag-atake ng Israel sa Iran, isang mataas na opisyal na naman ng Iranian Army ang tumumba. Siya po si Ali Shadmani, isang malapit na general kay Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. Alam nyo itong si Shadmani, 4 na araw pa lang ito na nanunungkulan sa posisyon niya. Kasi pinalitan niya yung isa ring pinatay na general. Kaya nakakatakot ng maging high-ranking officer ngayon sa Iran dahil sigurado ikaw nasusunod Ito 4 na araw pa lang patay na. At ang balita pa ay wala pang malinaw na impormasyon kung sinong susunod sa kanya. Hindi pa namin alam kung sinong ipapalit sa kanya. Pinapayuhan ko ang lahat ng aalokin ng posisyon na mag-isip-isip ng mabuti. Kung tatanggapin niya ito, pinapayuhan siyang maging maingat ng husto. Takot lang siguro ng mga next in line. So ayan halos malalos lahat ng mga high-ranking officials ng IRGC at ng Iranian military. At ang nakakatakot nito, sino na lang ang magliligtas sa Iran? Baka pati si Khamenei kailangan na rin palitan yung kanyang contact list Kasi sigurado patay na lahat ng mga nasa contacts niya. So sino pa tatawagan niya? Sa totoo lang, sobrang vulnerable na ng Iran ngayon, lalo na ng gobyerno dyan sa Iran. Kung mag-aalsa ang mga tao, baka hindi na abutin ng oras at bumagsak yung rehimen dyan. So yan ang update natin ngayon sa Iran mga kababayan. Kumustahin naman natin ang Israel, balik tayo sa Israel. So base sa report, inatake na naman ng Iran ang Israel. At sa pool ng mga ballistic missiles ang mga bayan ng Tel Aviv at Herzliya. May mga gusali din daw na nawasak, kabilang na po ang headquarters ng Mossad o yung intel agency ng Israel malapit dyan sa Tel Aviv. Nawasak din daw po yan sa huling pag-atake ng Iran. At ayon sa balita,
Sa kabuuan ay umabot daw po ng nasa 30 missiles ang pinakawalan ng Iran kahapon, June 16. Pero so far wala naman daw napaulat na nasaktan sa pag-ataking ito. Pero ang kapansin-pansin dito mga kababayan, kaunti lang yung pinakawalan nilang missile. Kasi normally, umaabot ng 100 mahigit ang mga missiles na pinapakawalan ng Iran. So dito napansin ninyo, no, 30 lang. So mapapaisip ka kung tatagal pa ba ang Iran sa gera? Mukhang wala nang bala eh. Kahapon nagbanta pa ang Iran na magiging impyerno daw ang Israel dahil naghanda daw sila ng isang intense na pag-atake. Pero parang hindi naman nangyari. 30 lang yung pinakawalan nila. So ano ibig sabihin nun? Para lang masabi na matatag at malakas pa rin sila kahit hindi na. Alam niyo mga kababayan, naniniwala ang Israel na itong digmaang ito ang sagot para maging ligtas ang kinabukasan nila. Kung hindi sila papasok sa gerang ito para wasakin ang mga ballistic missiles ng Iran, talagang magiging banta ito sa kanilang pag-iral sa balat ng lupa. Tulad niya, nagpakawala nga ang Iran ng ballistic missile, although 30 lang yon, konti lang yon. Pero alam nyo ba na kapag nakalusot ang isang missile at bumagsak sa lupa, ganito ang tindi ng damage niyan. Tulad nitong Victoria bar na to. Tumama malapit sa kanila yung isang missile. So wasak talaga yung bar niya. Pero anong naging reaksyon ni ate? Sabi niya, tuloy lang sa pag-atake sa Iran, huwag tigilan. Naniniwala kasi siya na kailangang tapusin tong gerang ito at huwag nang ipagpaliban pa. Although inamin naman niya na natatakot siya. Ganyan kalakas ang kumpiyansa ng mga Israeli na maipapanalo nila itong gerang ito. Although nakakatakot yung nangyayari sa kanila pero tuloy lang eh. Pero syempre dahil nga gera ito, meron pa rin naman talagang mga natatakot at nagpapanik katulad ng nangyayari sa Iran. Meron ding mga tao, especially mga foreigners dyan sa Israel na nagpapanik na. Ang gusto ay makalabas na sa bansa. Ito, tingnan ninyo sa mga pictures, ano? Ayan, kung nakikita ninyo sa mga larawan, nag-aalisan sila sa Israel para na rin sa kanilang safety. Lahat naman kasi ay apektado ng gerang to eh. Walang lugar na safe. Mapa-Iran o mapa-Israel pa yan, walang safe na lugar pag may nagaganap na gera. At patuloy pa rin ang pambobomba dyan sa Israel, partikular sa lungsod ng Tel Aviv. Panic mode na po ang mga tao din dyan. Pero kahapon po ay binati na ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu yung kanyang Air Force. Dahil ang sabi, 1/3 daw ng mga missile launchers ng Iran ay sira na. So napakalaking bilang nun, 1/3 ng mga missile launchers ng Iran ay sira na. At nasakop na din daw ng Israel ang airspace ng Iran. Kumbaga ang Israel na ang naghahari sa buong aerial territory ng Iran. Kontrolado na ng Israeli Air Force ang himpapawid ng Tehran. Ito ang pagbabagong hatid ng ating buong kampanya. Malapit na nating maabot ang ating mga layunin, ang pag-alis sa mga nuclear threats, ang pagwasak sa mga missile threats. Kapag kontrolado natin ang himpapawid ng Tehran, madali na nating natatamaan ang mga targets, ang mga regime targets. Ibang-iba ito sa duwag na patakaran ng Iran na ginugulo ang ating mga mamamayan at pinapatay ang mga bata at kababaihan. Sinasabi namin sa kanila at sa mga mamamayan ng Tehran, na nasa pinakasulok ng Tehran, na lumikas na dahil kumikilos na kami. Malapit na kaming magtagumpay, at nakakamit natin ito sa tulong ng ating mga bayaning piloto, ng ating magigiting na ground divers na gumagawa ng mga kahangahangang trabaho. Saludo ako sa inyo. Lahat ng mamamayan ng Israel ay saludo sa inyo. At gusto kong sabihin sa inyo na marami sa buong mundo ang saludo sa inyo at kumikilala sa inyo. Ito ang pangunahing bahagi ng pag-asa para sa matatamo nating tagumpay. Kaya maraming salamat, at sa tulong ng Diyos, magagawa natin ito, at magtatagumpay tayo. Magpatuloy kayo hanggang sa tagumpay. So yan ang sabi ni Netanyahu, magpatuloy hanggang sa tagumpay. So malakas ang kumpiyansa niya na mananalo talagang Israel dito sa pagkalaki-laking bansang ito. 10 ulit yata ang laki ng Iran sa Israel eh. Sabi nga nila parang David and Goliath daw tong gerang ito eh. At yan din naman ang paniniwala ni Donald Trump na walang panama ang Iran sa Israel. Pakinggan ninyo si Trump. It's painful for both parties, but I'd say Iran is not winning this war. And they should talk, and they should talk immediately before it's too late. Actually, magaling kasi talaga yung taktikang ginagamit ng Israel eh.
Ang Iran kasi kung saan-saan tumitira, ang inaatake mga sibilyan eh. Ang Israel, ang binibira nila yung mismong mga pinanggagalingan ng armas at bala. Yung pinanggagalingan ng pera, ng langis, ng enerhiya, at yung magagaling na planner. Pag yun ang pinuntirya mo, bagsak talaga kalaban, di ba? Ang Iran, kulang sa strategy. Ang pinatatamaan, yung mga taong wala namang kinalaman sa military. Talo talaga sila pag ganun. At isa pa, napakahusay ng mga armas na ginagamit ng Israel. Ginamit nila yung F-35 stealth fighter jet ng US. Talagang magandang klase ng pandigmayan eh. Biruin mo kailan nag-umpisa ang gera? Webes or Biyernes, June 12 or 13, mga ganon ano? Tapos sa loob lang ng ilang araw, nasakop na nila ang himpapawid ng Iran. Nakapag-establish na agad sila ng air superiority. Ang Russia ilang taon nang nakikipaggera sa Ukraine, hanggang ngayon hindi pa rin nila nasasakop ang aerial territory ng Ukraine or yung tinatawag na air superiority. Wala pa ang Russia noon. Kasi kapag nakapag-establish ka ng superiority, tama yung sinabi ni Netanyahu, lahat ng gusto mong patamaan mula sa ere, pwede mong patamaan ng walang kahirap-hirap. Yan ang ibig sabihin ng air superiority. At bukod sa mahusay na taktika, bukod sa magandang jet fighter, tumulong din ang US sa pag-intercept ng mga missile. 2 guided missile destroyer ng US ang ipinadala sa Israel para tumulong sa pag-intercept ng mga ballistic missile, yung USS Sullivan at USS Arleigh Burke na nasa istasyon sa Mediterranean Sea. Tapos meron pa daw isang backup, yung USS Thomas Hudner. At ang balita pa ipinadala na rin ng US pati yung makapangyarihang aircraft carrier na Nimitz, yung USS Nimitz. So, anong laban ng Iran dyan? Pero alam nyo, meron kasing problema May isang problema mga kababayan. Ang mga nuclear projects ng Iran ay nasa kaibuturan ng ilalim ng lupa. Sobrang lalim. Hindi mo magagawang sirain yon kung wala kang mga bomba na kayang umabot sa ganong kalalim. Ang US lang po ang meron ng mga ganong klaseng bomba sa mundo. Yung tinatawag na 30,000 pound bunker buster bombs na hindi mo mabubuhat sa ere kung wala kang B-2 bombers na US lang din ang meron. So kung hindi ka pahihiramin ng US, kung hindi pahihiramin ng US ang Israel ng ganitong armas, ng ganito kabigat na bomba, sa palagay nyo maaabot nila yung mga nuclear projects ng Iran? Kaya maraming nagtatanong ngayon gaano kasigurado ang Israel na nawasak na nila ang lahat ng uranium enriched sa Iran? Yan ang tanong ng marami dahil alam nila na hindi pa pumapayag ang US na ipahiram itong mga bombang ito sa Israel hanggang ngayon. So dyan pumapasok ang problema mga kababayan. Pag-usapan natin ito itong bunker buster bomb na ito. Again, itong bombang ito ay may bigat na 30,000 pounds. At tanging mga B-2 bombers lang ang pwedeng magdala nito sa sobrang bigat. At ang meron lang nito sa buong mundo ay ang US. Hanggat hindi pinapahiram ng Amerika ng bombang ito ang Israel, wala pong kwenta yung pag-atake nila sa mga nuclear facilities ng Iran sa totoo lang. Kasi alam nyo, batay sa report, yung nuclear facility ng Iran sa Fordow, yan po yung pinakamalalim at bantay saradong nuclear facility sa buong Iran. Napakalalim po ng Fordow Nuclear Facility. Nasa ilalim yan na pinakailalim ng lupa. At ang sabi nila, tanging yung 30,000 pound bunker buster bomb lang ang may kakayahang magpawasak niyan o makawasak dyan. So papaano ngayon? Ayaw pang pumayag ng US na ipagamit ito sa Israel. So posibleng itanong ng mga bansang Arabo, para saan pa na nakikipaggera kayo na alam nyo naman pala na hindi nyo maaabot yung mga nuclear facility nila sa ilalim ng lupa? Ang sabi ni General Keane, dapat nang gamitin ng Estados Unidos ang mga bunker buster bomb para sirain yung mga pasilidad na yon. Dahil kung hindi, sasabihin lang ng mga Arabo sa US, para saan ba talaga tong gerang ito? Dahil baka sa loob lang ng 1 o 2 taon, maging matibay na ulit yung pasilidad na yan. Sinagot ba ni Netanyahu yun sa'yo? Maraming beses ko nang pinagtangka ang makuha ang sagot tungkol dyan. Ang alam ko, mayroon ng mga nagtatanong niya ng palihim pero walang nagbigay ng sagot. Kaya hindi ko alam ang sagot dyan. Hindi rin nagbibigay si Prime Minister Netanyahu ng mga espesipikong sagot.
Totoo talaga na ang B-2 bomber lang ang kayang magdala ng 30,000 pound na MOP o yung bunker buster bomb na may kakayahang tumagos ng kalahating milya sa mabatong bundok na pinagtaguan sa Fordo nuclear site. Bukod sa Fordo, meron pang isa, yung Isfahan. Isa rin yung pasilidad na malalim ang pagkakabaon at dyan nakaimbak yung uranium enriched. Kaya ang tanong talaga ngayon ay, magpapasya ba si Pangulong Trump na ipagamit ito? Yun ang hindi pa natin alam. Nakabinbin pa yung tanong na yan. So yan ang problema ngayon. Paano maisasakatuparan ng Israel ang pagwasak ng mga nuclear facilities kung ayaw ipahiram ng US yung pambungkal? Ito yung hinihingi ng Israel sa G7 especially sa US. Ang tinutukoy ni President Herzog dito na payagan sila na gumamit ng mga bomba at ng mga B-2 bombers na hanggang ngayon ay hindi pa ibinibigay sa kanila. Ngayon, hindi natin alam kung anong pumipigil kay Trump para ipagamit yung mga bomba na yan. Alam nyo kasi kung lalagay kayo sa kalagayan niya, maraming pwedeng maging rason. Pwede yang maging huling alas o bargaining tool ng US. Pwede nilang pambargain yan Pwede rin naman na ayaw ipahiram ni Trump dahil baka makopya yung paggawa niyan dahil highly classified yung armas na yan. At marami pang pwedeng maging dahilan. Kaya itong hindi pagpapahirap ng US sa Israel, malaking pabor to para sa Iran. Yan ang gusto nila. Ayaw ng Iran na sumali ang US sa gera. Dahil kapag sumali ang US sa gera, posible talaga na pahiramin nilang Israel ng bombang yan. Kapag nangyari yon, tapos na talaga ang nuclear ambition ng Iran. Kaya ang Iran, nagmamakaawa ngayon sa Amerika na umpisahan na ulit ang negosasyon at pahintuin ang Israel sa pag-atake. Saka pagod na rin ang Iran. Hindi nila kayang sabayan tong gerang to. Nagtatapang-tapangan na lang din sila Alam nila sa sarili nila yan. Hindi nila kayang sabayan tong gerang ito. Ang sabi dito sa balita ng Wall Street Journal, a battered Iran signals it wants to de-escalate. Hostilities with Israel and negotiate messages passed by Tehran through intermediaries seek a return to talk if the US stays out of the fight. At ang sabi pa dito sa Times of Israel, the comments followed earlier reports on Monday that Iran has been signaling through other Arab states that it wants to end its conflict with Israel and return to the negotiating table. Edi pagod na nga ang Iran. Alam nila na hindi nila matatagalan tong gerang ito. At dihado talaga sila dito lalo na once na mag-join ang US sa Israel. Kaya yung bunker buster na bomb, kaya siguro ayaw ipahiram ni Donald Trump yun kasi baraha yun Alas yun Dahil doon nahahawakan niya ang Iran at ang Israel sa liig. Napansin nyo ba yun mga kababayan? Ngayon, alam ko na marami sa mga nakikinig sa atin ang nasasaktan kapag nadidinig nilang matatalo ang Iran. Pero kasi yun po yung totoo Ayan, nasa balita naman hindi naman din dinidinay ng Iran yung mga balita na yan. At tayo naman ay nagbabalita lang din, binabasa lang naman din natin. Kaya sana huwag magalit sa atin yung iba na kampi sa Iran. Nagbabase lang naman din tayo sa mga dokumento At katunayan na gusto na nga ng Iran na matapos na tong gerang ito dahil nahihirapan na sila. Ito, pakinggan ninyo si Donald Trump. May narinig ka na bang mensahe sa mga negosyador na nagpapahiwatig ang Iran na gusto na nilang pahupain itong gulong ito? Oo. Anong nalaman o narinig mo sa mga taga-Iran? Gusto nilang makipag-usap. Dapat sana ginawa nila yan noon pa. Binigyan ko sila ng 60 araw. Pagdating ng ika-61 araw, walang nangyaring kasunduan. Kinakailangan nilang makipagkasundo. Masakit ito sa magkabilang panig pero masasabi ko na hindi mananalo ang Iran dito. At dapat na silang makipag-usap agad bago mahuli ang lahat. Nakita nyo? Nagmamakaawa ang Iran. Wala na silang baraha. Kumbaga ito na yung pinakamahinang parte ng buhay nila. Wala ng Hamas, wala ng Hezbollah, wala na si Assad. Ano pa? Kung titingnan mo naman ang armed forces ng Iran, mahina ang navy nila. Ang air force nila, luma ang mga kagamitan. Posible na marami silang army pero aanin mo naman yun. Makakatawid ba yung army na yon sa Israel? Makakapunta ba sila ng Israel by foot? Baka patawid pa lang sila ng Iraq, paubos na sila di ba? At wala na yung mga magagaling na general na pinagkakatiwalaan ng supreme leader. So sino nang magliligtas sa bansa? At para mas gawing komplikado pa mga kababayan, ayaw din ng Israel na makipag-usap sa Iran. Sinungaling daw kasi ang Iran. Ang gusto ni Netanyahu,
palitan ang gobyerno na ayaw din namang pumayag ni Trump. So ang pinakamagandang magagawa ng Iran dito ay sumunod kung anong sinasabi ni Trump. I-surrender ang nuclear ambition ng Iran kahit hindi sila sigurado sa mangyayari. Bakit ko nasabing hindi sigurado? Alam nyo, ito nga yung pinaka-critical moment ng gobyerno ng Iran yung decision making pagdating dito. Naaalala nyo ba si Gaddafi, yung leader ng Libya, na nangarap din na magkaroon ng nuclear weapon? Isinuko niya yung kanyang nuclear ambition and bandang huli pinatay siya. Baka ganun din ang mangyari dito sa mga leader sa Iran, lalo na dito kay Khamenei. At kung hindi naman yan mangyayari sa kanya, baka naman mismong mga kababayan niya ang pumatay sa kanya. Kasi pwedeng pagmulan niya ng revolusyon sa Iran kapag isinuko nila yung kanilang nuclear ambition. Pwedeng mag-alsa ang IRGC, pwedeng humina ang impluensya ng Supreme Leader, pwedeng mawalan ng tiwala ang mga tao sa Supreme Leader dahil sumusunod siya sa kagustuhan ng US na tinatawag naman niyang Satanas. Diba? آمریکا امام عزیز می‌فرمود آمریکا شیطان بزرگ است. So maraming problema kapag pumayag ang Iran dyan. Kaya mahirap talagang pangunahan itong mga nangyayaring ito Mahirap hulaan yung mga nangyayari. Kaya on our end, mas mabuti na hintayin na lang natin kung anong mangyayari sa kinabukasan. Mahirap pangunahan ito dahil masakit sa ulo. So tingnan na lang natin, subaybay na lang tayo sa mga susunod na balita.